Paghahanda sa pagpasok ng tag-ulan sa bansa at update sa kanilang mga programa, ating pag-uusapan kasama si Engineer Eduardo Guillen, ang Administrator ng National Irrigation Administration. Admin, magandang tanghali po. Hello, magandang tanghali po. Naibang kamalaya namin. Sir, ano po sa ngayon ng mga paghahanda ng NIA ngayong papalapit na ang panahon ng tag-ulan sa bansa at may mga irrigation facilities po bang isinasa ilalim sa maintenance o rehabilitasyon bilang paghahanda sa posibleng epekto ng tag-ulan? Well, kami naman po sa NIA ay lahat naman po tayo naghahanda. Alam niyo naman po, yung mga maintenance natin, whole year naman po. At lalong-lalo na ako kanina, meron pong turnover ng mga equipments natin, kasama ko ang ating Pangulo. Nag-turnover na naman siya ng 229 units. Admin Guillen? Ayan, tila nawala po ang ating linya ng komunikasyon kasama si NIA Administrator Engineer Guillen. So, samantala sa ibang balita, iniinspeksyon ni Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque ang mga school supplies sa Divisoria sa Maynila kaugnay ng nalalapit na pagbubukas ng klase. Ayon sa kalihim, pasok sa guide price list ng DTI ang presyo ng mga gamit pang eskwela na ibinebenta sa lugar. Inirekomenda rin ng opisyal na mas maiging mamili ng gamit sa Divisoria dahil higit itong mas mura kumpara sa ibang tindahan. Hinimok naman ng DTI ang lahat na magsumbong sa kanilang tanggapan kung labis na ang presyo ng school supplies. Samantala, kinukonsidera ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD ang rental housing support sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa ilalim ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program. Ayon kay DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, bukas ang kagawaran sa lahat ng paraan upang maging inklusibo at mapanatili ang 4PH target. Target ng programa, target na benepisyaryo sa programa o sa panukalang rental housing ang mga lower income na pamilya mula nang maupo sa pwesto. Si Aliling ay inanunsyo niya na ang pagbabago sa programa para masama ang horizontal development o mala subdivision na housing project. Kaya naman isinasaayos na ng DSUD ang mga panuntunan para rito. Manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa Bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Lani Gadon, live dito lang sa PTV. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa anumang sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan sa katawan. Samahan din ang mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng personal protective equipment at mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Ang may init at maaaksyong balita sa mundo ng sports.
mapapanood na araw-araw kasama ang ating teammates. PTV Sports, para sa atletang Pilipino, para sa bagong Pilipinas. Sa PTV. Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Makakasama muli natin sa linya ng telepono si NIA Administrator Engineer Eduardo Guillen. Admin, magandang tanghali po. Ayan, tila hindi pa rin malinaw ang linya natin kay Admin Guillen ng NIA. So, Hello po. Ayan, Admin, narinig niyo po ako. Opo, magandang tanghali. So, Admin, yung tanong ko po kanina, may mga irrigation facility po bang isinasa ilalim sa maintenance or rehabilitation bilang paghahanda sa posibleng epekto ng tag-ulan? Lahat naman po ng ating irrigation facility, year-round naman po ang ating yung maintenance na tinatawag. Ano po? At kasama pa nga natin dito sa pagsasagawa na ito. Presidente ng 229 units ng heavy equipment para sa NIA para po matulungan po tayo sa mga gawain pong tulad nito. Engineer? Yes po. Opo. Paano naman po tinitiyak ang seguridad at kaayusan ng mga irrigation system sa mga lugar na madalas bahain? Well, kagaya po ng sinasabi ko po, standby ating mga equipment dyan, ano? Nakatatlong trans na nga po tayo, kung ano yung kailangan nating heavy equipment. Yan po ang pinoprovide natin sa mga areas na nangailangan po ng madalas po na maintenance. Kamusta naman po yung coordination ng NIA sa ibang ahensya gaya ng Pag-asa at LGU bilang paghahanda po sa posibleng mga sakuna o dilubyo? Maganda po yung itong convergence effort natin sa iba't iba pong ahensya. In fact, lagi nga po kami may mga meetings. At lalo ganito, pagkaparating na yung tag-ulan, meron po tayong mga pagkahanda, yung mga coordination po natin. Dito po sa DA, kung ano yung mga kailangan natin, sa DSW din po, meron din kaming MOA dyan, At patuloy naman po yung ating coordination sa kanila. Pero sa sarili lamang po ng NIA, yung nagawang dito, yung pagkahanda, para kailangan natin. Okay po, ready po ang NIA. Paano naman po tinutulungan ng NIA yung mga magsasaka sakaling maapektuhan sila ng pagbabaha o ng mga kalamidad? Sa pamamagitan po ng coordinate po, sa halimbawa sa kailangan nila yung additional seeds, o yung pag kailangan nila magtanim ulit, may coordination po kami ng Department of Agriculture dito. At pagdating naman po dito sa mga flood control na kailangan, Admin Guillen? Ayun po, naputol na naman po ang ating linya kay NIA Administrator Eduardo Guillen. Samantala, naglabas ang Civil Aeronautics Board ng cease and desist order laban sa online booking platform na AirAsia Move dahil sa umano'y labis na paniningil nito ng airfare para sa mga biyaheng patungong Tacloban. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, sinasamantala umano ng kumpanya ang ginagawang rehabilitasyon ng San Juanico Bridge para makasingil ng mahal. Dagdag pa ng kalihim, 3 beses na mas mahal ang sinisingil ng AirAsia Move na airfare kumpara sa ibang local airlines.
Ibinahagi rin ito na sumulat ang Office of Civil Defense sa DOTR matapos rin silang makatanggap ng mga reklamo ng mahal na plane ticket patungong Tacloban. Dahil dito ipinag-utos na ni Dizon sa PNP Anti-Cybercrime Group na ipa-take down ang website ng kumpanya. Plano namang sampahan ng CAB ng kasong economic sabotage ang kumpanya at pinaiimbestigahan na rin ang iba pang airline companies na gumagawa ng kaparehong gawain na papunta sa iba pang destinasyon. Ayan, subukan natin balikan ulit si Admin Guillen. Admin, naririnig niyo kami? Yes, sir. Narinig po. Ayan, Admin, nabanggit niyo po kanina yung ceremonial turnover ng operations and maintenance equipment para sa irrigation facilities sa Taguig kanina. Ano naman po ang masasabi ng NIA sa patuloy na suporta ng pamahalaan sa irrigation projects at programs ng NIA? Ay, lubos po kami nagpapasalamat, sir. Hindi lamang po ang NIA, kundi yung ating mga bayaning magsasaka na rin po. Ay sila po talaga ang at the end nakikinabang po dito. Ano po? At nagagamit po namin itong mga heavy equipments natin. Pag, halimbawa, nakaraang bagyo sa Bicol, halos mga equipments na po ang niyang gumawa doon. Ano? At sa iba pang mga areas natin. Kaya napakaganda po. Ngayon, halos bago lahat yung mga equipments na ng NIA. No? At meron na tayong magagamit kaagad pag may mga emergencies tayo. Pang ilang batch na po ito, Admin, at sino-sino po, ano pong mga lugar ang makikinabang sa equipment na ito? Pang third batch na po ito. Actually, ito na po yung mga naunang batch kasi, tinanong natin yung mga farmers natin kung ano yung mga kailangan nilang mga gamit pa. Ito po yung karamihan na ng request. Ano po? So, lahat naman po ng regions, lahat ng provinces ay nabigyan po ng heavy equipment. Equitable po ang distribution natin dito. Ano po? Hindi lang mga heavy equipments kanina, kundi yung mga yung ating mga pang-survey equipment, mga survey vehicles, para po mas mapadali ang ating paggawa ng ating mga projects, pati na rin po yung mga drones, ano? Meron tayong mga survey, yung mga survey drones kanina na ipinamigay, pati LiDAR. Kaya mapapabilis na po ang trabaho ng NIA. Kamusta naman po, Admin, ang estado ng mga project natin, yung mga dam po na binubuo? Kasi matatandaan po natin last year, sinabi ng Pangulo na meron po tayong mga binubuong mga dam para magsilbing water impounding facilities para po sa whether El Nino or La Nina. So, kamusta na po? Meron po ba tayong inaasahan na makukumpletong mga proyekto sa mga susunod na buwan? Marami na po kami natapos, sir. In fact, last weekend, galing po ako ng Palawan. Tapos na rin yung ating isang dam dyan, ano? Yung Ibato Iraan na dam natin, ano? Dalawa sa Bohol, tapos na rin. Dito sa may Quezon, natapos na rin po tayo. And some parts of, dito naman po sa Visayas area, dalawa na rin yung malalaking solar pump projects na natapos natin dyan. Garon din po sa Mindanao. Madami na po tayong natatapos ngayon mga projects. Ano? In fact, sabi ko nga kay Presidente kanina, kung may time siya, weekly kami mag-inaugurate ng ating mga projects. Magandang balita po yan. Mensahe nyo na lamang po, Admin, sa ating mga kababayan, lalo na sa mga magsasaka sa paparating na tag-ulan. Well, alam nyo, sa totoo lang, ramdam naman po ng ating mga magsasaka ang kahandaan ng NIA sa pagtulong sa kanila. Dito nila makikita po yung na seryoso po ang ating Pangulo dito sa kanyang pangako na tulong sa kanila at yung prioridad ng ating Pangulo nga itong food security. Kaya maasahan po nila yung hindi lamang po niya ang tumutulong sa kanila kundi yung convergence effort ng iba't ibang agency sa pagtulong po para dito sa ating food security. Patungo yung gusto ng ating Pangulo na bagong Pilipinas, paunlad at na bagong Pilipinas, wala pong nagugutom. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Engineer Eduardo Guillen, ang Administrator ng National Irrigation Administration. Thank you, sir.